Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan mga idol, meron tayo ditong pasyente, no? Challenger Gladiator 10K. Ayan, so dinala sa atin ni sir, may problema yung kanyang Challenger na 10K mga idol. So maya maya papakita ko sa inyo kung ano yung kanyang problema. So review muna natin ng konti. Ayan, so ito po yung mga bago yung kulay na yellow na mainboard na bus lumabas. So ito yung una sa kanila. So makikita ninyo, mapapansin ninyo mga idol, kulay green po yung board na ginagamit sa 10K na ito. Ayan, so kulay green po siya. So sa ngayon yung mga latest na labas, kulay yellow na po. Ayan, so ito po yung Challenger Gladiator 10K. Ayan, so silipin natin yung kanyang secondary volts out ng transformer. So 147 volts AC na rin. Ayan, volts AC yung inyong step up. So magtataas pa po itong transformer niya. So magbabato pa to hanggang 150 volts AC. Kaya kung tutuusin natin, may lakas si 10K. So ayan nga, pag tinasa natin ng voltage yung step up natin, so pumapalaw po hanggang 150 volts AC yung kanyang transformer. Ayan, so sisilipin natin mga idol yung kanyang problema. So sabi ni sir, yung kabilang channel merong problema. So parang meron daw pumuputok-putok. So titingnan natin. So makikita natin yan sa kanyang panel dito. Ayan, so kung mapapansin ninyo mga idol, yung channel 2 ay umiilaw na po yung kanyang signal indicator dito. Ayan, oh. Okay, so namatay na po yung yung protect LED. Tapos umiilaw pa rin dyan yung niya, signal. So sisilipin natin dito sa kanyang loob yung clip indicator sa mainboard niya. Ayan, so umiilaw siya. Sa kabila wala. So dito umiilaw. So ibig sabihin merong fault yung main amp ng amplifier nito mga idol. So i-off muna natin. Ayan. So meron siyang fault. So yan po yung i-check natin kung ano po yung nagiging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng fault. So double check natin yan mga idol. Yan. Okay. So ayan, double check natin yan mga idol kung ano po yung dahilan or problema, kung ano po yung sira ng channel 2, bakit umiilaw po yung clip indicator dyan. So isa din yan yung importante din yan mga idol, yung ilaw na yan, ilaw na nandyan. So pag umilaw yan, ibig sabihin merong problema yung amplifier natin. Yan, so check muna natin, pull out natin yan mga idol. So yan po mga idol. So check natin yung kanyang DC out, kung merong DC out. Yan. So yan, set natin yung tester natin sa DC. Tapos arrange na lang natin sa 600 volts DC. Baka merong yung DC out or mataas yung DC out nya. At least safety po yung tester natin. So yung isang test probe natin, kinabit natin dyan sa ground. So ganito po na pag nag-checking ng mga amplifiers na repair natin. Okay, so power on natin. Check natin kung meron siyang DC out. So check natin dito sa kanyang collector, kasi naka-collector out po yung amplifier natin. So meron siyang 1.4 VDC. So meron siyang 1.4 na DC out. So check natin yung kanyang supply. Ayan, so wala tayong makukuhang supply sa kanyang emitter mga idol. Ayan. Ayan, so check natin dito bakit wala siyang supply. So kahit sa ang power transistor, walang supply. So dito meron siyang so baka yung fuse yung problema. Ayan. So off muna natin mga idol para ma-double check natin.
So ayan po mga idol, nakita na natin yung salarin, no? Yan nagkikos ng DC out sa Challenger 10K na nire-repair natin. So ito po yung fuse niya sa kanyang rail ay nasira dito sa kabilang side. Ito. So kung nakita ninyo kanina sa nung tinesting natin, tinestera natin dito yung supply sa kanyang rail, ay wala tayong makukuha. Tapos meron siyang DC out. So ito po yung mga idol. So pinalitan natin ng bago. Yan po. So bali ano po yung pinalit natin? 25 amperes. Yan. So i-power natin para makita ninyo kung meron pa siyang ano dito, fault dyan sa kanyang LED na yan. Tapos testera natin yung kanyang rail kung meron ng supply. So power on natin mga idol. So ayan, so kung kita ninyo wala na rin yung umiilaw dito na sa kanyang DB. So nauna na siyang pumitik o namatay yung kanyang ilaw dahil ni-revise na natin siya. So yung kabilang channel wala pa, i-revise din natin. So ayan po mga idol, wala na. Hindi na umiilaw yung kanyang LED clip sa kanyang main amp. Tapos so tisira natin yung kanyang supply dito sa emitter. So meron na siyang 68.6 volts. So okay na siya mga idol. Okay na, DC out Challenger 10K. So tapos na. Ceramic lang kag fuse ang balda. Channel 2. Ayan po mga idol, natapos na natin i-revise since na-repair na natin yung channel 2. So ni-revise ko na rin tsaka yung channel 1. So try natin. Ayan, so pantay na po sila. So okay na po yung 10K natin mga idol. So maraming salamat.